sa Ginoo kini pagkadadon sa tong bilawid o ni preacher Nilo Miranda. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Remar. Dalay ko ng Diyos, magampo kitang tanan, Mike Soon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and time prophet o God. Salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Dakilang pribilehiyo na aming kang papurihan, pasalamatan, paglingkuran. Salamat sa banal at matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, saan kami nasumpungan na sa aming mga kahinaan, O God. Samahan mo kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Paunawa mo sa bawat isa, alisin ang mga adlang ng gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una tigit sa lahat ang pinakamataas na pagbuburi, pagsamba, paglulhati at karangalan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po, pinapaabot natin ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, ating minamahal at gagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, at gayon din po, pagbati sa buong sambahayan ng ating beloved parents in the Lord. At gayon din po sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa, mga preachers, workers, kanatong tanan maigsoon sa itong mga bisita, welcome sa bulahaton, sa Ginoo. Palapakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Talay ko ng Diyos, mga minamahal tayo, bidadako na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen. Lahat ng masaya magsabing praise the Lord. Lahat ng pinagpapala ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Tayong lahat ay kinahabagan ng ating mabait na Diyos. Kindly open your Bible, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Verse natin, kindly. From the book of 1 Peter chapter 2, verse 5. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata po ay 5. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ating pong pag-aaralan sa apong ito, mga minamahal, itong tinatawag na the privilege of believers. Ang pribilehiyo ng mga mananampalataya. Amen. So bilang Kristiyano, ang paglilingkod sa Diyos, ito po'y privilege. Amen. Isang dakilang pribilehiyo na tayo po'y tinawag ng Diyos. Isang dakilang pribilehiyo na andito tayo ngayon na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Once upon a time, nandun tayo sa Kalayawan, araw ng linggo, nandun tayo sa mga sugalan, nandun tayo sa barkada, sa inuman, sa good time, nandun tayo sa kahilayan, Amen. Nandun tayo sa mga gawang sanlibutan, subalit ngayon, tayo po'y narito, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, Amen. So isang dakilang pribilehiyo na tayo'y pinili ng Diyos. Pag pumunta ka sa ibang bansa, kagaya ng Amerika o kagaya sa Canada, nakalagay doon to enter Canada is not your right. It is a privilege. Amen. Amen. Ang pumasok sa bansang Canada, mga minamahal, hindi mo right, kundi ito'y pribilehiyo. Ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi natin rights. Amen. Kundi ito'y isang dakilang pribilehiyo na tayo'y tinawag ng Diyos. Kinabagan ng ating mahal na Panginoon, minsan ng tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makakilala sa Kanya. Amen. Kaya sabi po ng Biblia sa ating nabasa, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, na ye also are lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up sacrifices, spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. So sabi po ng Biblia, mga minamahal,
na maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ang tayo po na nakakilala sa Diyos, isang pribilehiyo pala ito, na tayo tawaging saserdote ng Diyos. Everybody say amen. Pag sinabing priest, saserdote, sa Biblia, mga minamahal, yung mga priest, yun lamang meron tinatawag na direct access to God. Everybody say amen. Meron silang direct access sa Diyos. Sa panahon ng mga Israelita, ang mga Levita, sila lamang ang nagtatrabaho sa altar at sila yung nagbibigay ng nag-aalay sa Diyos in behalf sa mga anak ni Israel. Everybody say amen. So silang pumapasok doon sa holy, yung tinatawag na tabernakulo ng Diyos, para dalhin yung kanilang mga alay para ialay sa Diyos. Sila lamang binigyan ng karapatan na pumasok doon. Subalit ngayon, mga minamahal, tayong lahat ay mga pari. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So we have a direct access to God. Tayong lahat ay may karapatang tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, maghandog sa Diyos, pakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. Never see man. So meron tayong direct access sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Simulan na tayo makakilala sa Diyos, tinanggap natin ang mahal na Panginoong Yesus bilang ating sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, bawat isa sa atin ay meron ng karapatang tumawag sa Diyos. Ebarsiman. So lahat ng anak ng Diyos, tayong lahat, merong direct access sa Diyos. Sa ating reliyon, yun ang pinapractice ng ating reliyon, mga kapatid. Ebarsiman. Yun lamang mga pari, mga minamahal, sa ating reliyon, ang meron daw direct access sa Diyos. Kaya ka tayo nangungumpisal sa pari para patawarin daw yung ating mga kasalanan. Sabihin mo sa pari lahat ng ginawa mong kasalanan at sabihin ng pari, ganito ang gawin mo. Manalangin ka ng 10 Ave Maria, 10 Holy Mary, 10 kung ano-anong pinagsasabi. Ebarsiman. So doon ka mananalangin dahil nagkumpisal ka na sa pari. Pero sa atin mga minamahal, meron tayong direct access sa Diyos. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya basahin natin ating Biblia, praise the Lord. Second verse, 2 Chronicles chapter 20, verse 11. Muna tayo. From the second book of Chronicles, chapter 29, verse 11. My sons, be not now negligent, for the Lord has chosen you to stand before Him, to serve Him, and that you should minister unto Him and burn incense. Dito po sa aklat ng mga Kronika, Kapitulo 29, ang talata po 11. Mga anak ko, huwag kayong magpababaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangsiwa sa Kanya, at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa, at masunog kayo ng kamanyan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito yung trabaho ng mga Levita. Everybody say, amen. Mga pari. Sila mga minamahal ay merong tinatawag na karapatan na mga siwa sa templo o tumayo sa templo. Mga siwa magsunog ng mga insenso o mga kamangyan. Yun ang trabaho nila nung araw. Pero sa ating panahon ngayon, lahat tayo ay akanda o lahat tayo po ay may karapatan lumapit sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. So sabi po ng Biblia, Revelation chapter 1 verse 6. Kindly. From the book of Revelation, chapter 1, verse 6. And hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 6. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang paghahari magpakailan-kailanman. Isang Siya malakas nawa. na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. He hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ever say amen.
So binigyan tayo, ginawa tayo mga pari. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, hindi lamang yung mga pari na sinasabi ng reliyon na sila'y may karapatan tumawag sa Diyos. Kaya pag nag-aaral ka, mga minamahal, sa mga Catholic school, mga minamahal, ang sabi nila, huwag kang magbasa ng Bible dahil ang Bible makasira ng ulo. Ang sabi nila, ang karapatan, may karapatan, umawak lamang ng Biblia ang mga pari. Kaya nung araw, mga minamahal, wala tayong Biblia. Amen. Dahil yun ang sabi ng mga katuruan ng mga pari sa atin. Ako nag-eskwela sa Dominican School. 4 years ako sa mga nagturo ng ethics o religion, mga pari, mga madre, ang aming mga teacher. So mga minamahal, sila lang may hawak ng Biblia. Hindi kami pinapahawak ng Biblia dahil ang Biblia raw makasira ng ulo. Yun po ang kanilang sinasabi. Sila lang may karapatan daw lumapit sa Diyos. Kaya mga nag-aral, marami sa amin nag-aral ng pari kaya gustong makalapit sa Diyos. Mga minamahal. Subalit ng katotohanan pala, napakapalad natin na buksan ang ating pangunawa. Tayong lahat ay may karapatang tumawag sa Diyos. Tayong lahat ay may karapatang umawak ng Biblia. Lahat tayo may karapatang magbasa ng banal na kasulatan. Malakas na balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil makasira daw ng bait, dahil daw hindi mo maintindihan. Mga minamahal, yun ang kanilang panakot. Subalit tayo po mga minamahal ay nabuksan ang pangunawa sa salita ng Diyos. Amen. Sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 18, kindly. From the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 2, verse 18. For through him we have both access by one Spirit unto the Father. Dito po sa aklat ng Epeso Kapitulo 2, ang talata ay 18. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may papasok sa isang espiritu rin sa Ama. Amen. Praise the Everybody Lord. say, praise the Lord. So all believers, mga minamahal, sabi po ng Biblia, have direct access to God through Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong karapatang tumawag sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Amen. Sa ating pananampalataya, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, meron tayong direct access sa Diyos, tumawag ka sa Diyos. Amen. Kaya bawat isa sa atin, mabata man matanda, meron karapatang tumawag sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. So napakapalad natin ngayon. Meron tayong direct access sa Diyos. Ito yung ating tinatawag na privilege ng mga Kristiyano. Kindly open your Bible from the book of 1 Peter, Roma, dito tayo mga minahal sa may 1 Peter chapter 2, verse 9. From the first epistle of Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Dito po sa mga aklat kapitulo, unang Pedro kapitulo 2, sa talata po ay 9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sa sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makarangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilas-gilas na kalinawagan. Isang Amen. malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, holy nation, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. So lahat po tayo ay tinatawag obligation, mga minamahal. All believers are under obligation to love, to live a holy lives. Amen. Upang tayo po mga minamahal ay maging banal, bansang banal. Tayo pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, lahat tayo may karapatan magpuri sa mahal na Panginoon. Ang pagbibigay ng testimonyo, ito'y pribilehiyo. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Na ika'y tumayo sa kapulungan ng mga banal para luwalatiin mo ang Diyos, ipahayag mo
ang kagilagilalas na gawa ng Diyos sa buhay natin. Never amen. Amen. Ang paghahayag ng inyong testimonyo, ito'y pagpapigay, papuri sa Diyos. Ipinahayag mo ang kagilagilalas na gawa ng Diyos. Anong kagilagilalas na gawa ng Diyos? Na nung araw, ganito ang buhay mo, problematic ang buhay mo, puno ka ng karamdaman, puno ka ng problema sa buhay, napakahirap ng buhay, walang pag-asa ang iyong buhay. Sabalit ngayon, nagliwanag ang kalooban ng Diyos, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon, ipinahayag mo gaano kadakila ang Diyos na tumawag sa iyo. Ever amen. Yung mga kapatiran natin na nagtestimonyo, mga minamahal, hindi po ito pagpataas ng kanilang mga sarili. Hindi ito mga minamahal upang makilala sila dito. Yung iba nga natatakot magtestimonyo. Amen. Kung saan-saan umiikot para hindi makakita ng nagdadala ng papel na isulat ng pangalan. Amen. Subalit minsan masakpan gihapon. Amen. Dahil gusto ng mahal na Panginoon, luwalhatiin yung Diyos. Amen. Na tumawag sa inyo upang magbigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kagaya ng testimonyo doon sa Manila. Napanood ko ang gawain sa Manila. Sabi ng kanyang mama, ikaw magtestimony. Sabi ng anak, ikaw na lang man, nahiya ko. Ikaw na lang. Sabi niya, ikaw na lang. Hindi pwede, kailangan magtestimony sila. Amen. Nung magtestimony sila, anong testimony nila? Nung araw po, ipinanganak kami doon sa Smoky Mountain. Yung Smoky Mountain doon sa Divisoria, yun ay basurahan. Amen. Doon umuusok kaya Smoky Mountain kasi bundok yan, umuusok yung basura araw at gabi, parang bulkan. Amen. Pag nakatira ka sa Smoky Mountain, tawag nila yagit. Ibig sabihin, mahirap ang buhay. Ang kanilang kinabuhayan, pangakalakal ng basura. Madaling araw, darating yung truck, unahan sila sa pagkalkal ng basura. Ang sabi nila, yung ipinanganak sila doon sa Smoky Mountain, doon sila nabuhay, doon yung kanilang magulang, mga minamahal. At kung minsan yung mga tirang-tirang pagkain, ikiniluluto para kanilang kainin, ganon kahirap ang buhay. Ayaw silang kilalanin ng kanilang mahal sa buhay na sila'y kamag-anak dahil naiiba ang kanilang itsura. Amen. Dahil mga yagit daw sila. Subalit mga minamahal, nakakilala sila sa dakilang Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nang makilala nila ang Diyos, mga minamahal, narinig nila ang patungkol sa pagbibigay. Magbigay sila ng 5 piso, kaya ayaw nila magtestimonyo kasi 5 piso lang ang ibibigay nila. Dahil wala silang pera. Subalit ang Diyos, hindi tinitingnan kung gaano kalaki, gaano kaliit ang iyong ibinibigay. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pinagpala sila ng Diyos, mga minamahal. Inangat ang kanilang buhay. Dati mga minamahal nakatira sa Smoky Mountain. Subalit mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Nakapag-aral din sila. Mga minamahal, nakapagtrabaho, nakabili ng mga apartment, nakapagpatayo ng mga apartment, nakabili ng mga condominium. Nandoon sa ibang bansa nagtatrabaho yung kanilang dating buhay na yagit. Kinuha sila doon sa basurahan. Nilagay nila sila sa mga condominium. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan nahiya sila. Pero hindi dapat ikaya. Dahil nalulwalhati ang kapangyarihan ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Tinawag kayo ng Diyos galing sa kasalanan, galing sa karukahan, para ipahayag mo ang kagilagilalas na gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya mga minamahal, itong layunin ng Diyos. Sabi ng Biblia, to live a holy life and to offer the spiritual sacrifices to God, including mga minamahal, itong to give praise unto the Lord. Amen. Upang magbigay luwalhati sa Diyos. Tinawag tayo ng Diyos, dinala sa kaliwanagan, ginawa tayo ng Diyos sa kasalanan, binagaling ating karamdaman, binago ang ating buhay, napakaganda ng testimonyo, hindi ka magsasawa
sa mga testimonyo ng mga kapatiran, kahit balik-balik ang inyong testimonyo, hindi natin pagsasawaan ang gawa ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin wala kang bagong testimonyo. Yung testimony mo, hindi maluluma yan. Bakit? Gawa ng Diyos yan sa iyong buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kahit balik-balik ang iyong testimonyo, napakasarap pakinggan. Bakit? Gawa ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka magsawa, kung hindi natin dapat pagsawaan. Pakinggan na dati kang drug addict, dati kang walang kwentang tao sa daigdig na ito. Ibig ko sabihin, mga minamahal, dali kang sakit ng lipunan, dati kang problema ng magulang, nalulung ka sa drugs, walang direksyon ng iyong buhay. Kahit balik-balik yan, mga minamahal, napakasarap pakinggan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun, Evarzimen. Ang lahat ng iyong testimonyo, every time na makinig ako ng patotoo, pinapakinggan ko ang testimonyo. Ang aking uncle, isang matalino, presidente ng union sa PNCC, sa Expressway, sa North Luzon Expressway. Siya naging presidente, naging superintendent, mga minamahal. Pero pag dumalo sa gawain, ang inaabangan niya pag Friday siya mag-attend. Dahil maraming testimonyo. Ang sabi niya, hindi ito, ang testimonyo nila, hindi ito gawa-gawa. Amen. Lagi niyang nakaantabay siya sa mga testimonyo. Bakit ang ating testimonyo, itong gawa ng Diyos sa buhay natin? Kaya ingatan mo ang iyong testimonyo, Evarzimen. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ingatan ninyo ang inyong patotoo. Sapagkat ang inyong patotoo, ito'y dakilang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Evarzimen, maraming naligtas dahil sa testimonyo. Sa pagkikinig ng mga patotoo, mga minamahal, doon sila nakonbinsi, doon sila nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi namin, to show His greatness, His marvelous works, Evarzimen, among the people. Ipahayag natin sa lahat ng tao ang kamanghamanghang gawa ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. So sabi po ng Biblia, kindly open your Bible, praise the Lord, from the book of Hebrew, chapter 13, verse 15. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is, the fruit of our lips, giving thanks to him, his name. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, ang talata po ay 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ang bunga ng ating mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Continually, Evarzimen. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Maghain tayo ng handog ng pagpupuri sa Diyos continually. Hindi mapuputol ito, Evarzimen. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa pamagitan ng ating mga labi, bunga ng ating mga labi, ipinahayag natin ang pagpapasalamat sa kanyang pangalan, Evarzimen. Kaya dito mga minamahal, ang ating mga gawain, merong testimonyo. Dahil sabi ng Biblia, bring their testimonies to prove that the things this truth, Evarzimen. Sabi ng Isaiah, bring their witnesses, dalhin ang kanilang mga saksi at pamatunayan ng kanilang ginagawa ay katotohanan, Evarzimen. Mapatunayan mo totoo. Bakit? Merong testimonyo, Evarzimen. Kaya sabi ng Biblia, you shall receive power. You become a witnesses after the Holy Ghost has come upon you. Mahimo kang testimonyo, mahimo kang saksi pagkatapos mo makatanggap sa mahal na Panginoon. Merong pagbabago, merong himala, merong katugunan sa panalangin, merong proteksyon ng Diyos, merong pag-iingat ang mahal na Panginoon.
Lahat ng bagay na ito, ipahayag natin, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Si Captain Esteliores, Ferdinand Esteliores, ang kapitan ng barko, dumating dito sa Cebu, year 1994. Hindi ko makalimutan, mga kapatid. Nagkaroon sila ng emergency docking dito sa Cebu. Isa siyang seaman, kapitan sa barko. Nabutas ang kanilang barko. Mga minamahal, nang mabutas yung kanilang barko, malakas yung pasok ng tubig. Pagkatapos, sabi ng kanyang mga kasama, Kap, anong oras nating i-abandon ang barko? Hindi kaya ng mga pump yung pressure na gisi yung kanilang barko 1 meter by 1 inch. So malakas yung pressure ng tubig, sabi niya. Sabi ng mga crew, Kap, anong oras natin i-abandon ang barko? Bago siya sumagot, pumasok sa kanyang cabin, nagpuri sa Diyos. Umawit siya sa mahal na Panginoon, isang oras siya nagpuri sa Diyos. Inaawit niya yung awitin, tell my people I love them. Tell my people I care. And when they feel far away from me, tell my people I am there. Ever amen. Don't you know that I love you? Don't you know that I care you? And when you feel far away from me, don't you know that I am there? Isang oras, inulit niya ang papuri sa mahal na Panginoon. Pagkatapos gumawa ng report sa may-ari ng barko, report sa mga kargamento, tag-iya sa mga kargamento, report sa malapit nga pier para sila ma-rescue. Before niya i-send, tumuktok yung kanyang mga crew. Sabi niya, Kap, milagro, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Milagro, sabay merong ibong puting na malaking ibon, dumapo malapit sa butas ng barko, tumigil ang pagpasok ng tubig. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, yung ibon na yon, sabi niya, unang nakita ko yung ibon na yon, sabi niya, maminanday umiikot yung ibon na puti, dumapo doon sa malapit sa butas. Nakita ko yung ibon na yon, unang dalo ko sa gawain. Unang dalo ko sa gawain, merong malaking ibon na lumilipad, tumutungtong doon sa banal na pulpito, doon sa riser. At pangalawa, nung ako iniligtas ng Diyos sa barko. At pangatlo, nung unang dumalo ang ating beloved pastor galing Talipaw, abang papunta ang ating beloved pastor sa gawain, sinusundan siya ng malaking ibon. Mga minamahal, yun ay simbolo ng banal na kapangyarihan ng Diyos, banal na Espiritu Santo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi gawa-gawa ang ating paglilingkod na ito. Hindi mga minamahal, kwentong barbero ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasama natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. Kaya sabi ng Biblia, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. By the fruits of our lips, giving praise to His name. Maghandog tayong palagi ng sakripisyo ng pagpupuri sa Diyos. Mga minamahal, narito tayo para magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Isang pribileyo na tayo narito para luwalhatiin natin ang Diyos. Isang dakilang pribileyo na nandito tayo para umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon, para madama natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Every shout, praise the Lord. Continually. Ang sabi po ng Bible, kindly, 1 Chronicles chapter 2, verse 28, verse 9. From the first book of Chronicles, chapter 28, verse 9. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Dito po sa aklat ng mga unang Kronika, Kapitulo 28, ang talata po ay 9. At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama
at paglingkuran mo siya ng sakdal sa puso ng kusang pag-iisip, sapagkat sinaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala na pag-iisip. Kung ang iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Amen. Never shout, praise the Lord. Ito ang sabi ni David kay Solomon. Bago mamatay si David, hinabili niya kay Solomon. At ang sabi niya, ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama. Amen. At paglingkuran mo siya ng sakdal na puso. At paglingkuran mo siya ng sakdal na kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya. Ngunit kung ipabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ito ang mensahe ni Daring David kay Solomon bago siya mamatay. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya. Ibig sabihin, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos, igalang mo ang Diyos. Ikilalanin mo ang Diyos, ibig sabihin paglingkuran mo ang Diyos. Kung kilalanin mo ang Diyos, sabi ng Biblia, at hanapin mo ang Diyos, ng buong puso mo, masumpungan mo siya. Subalit kung itakwil mo ang Diyos, itatakwil ka rin ng Diyos. Sa panahon na kailangan natin ng Diyos, kinakailangan huwag tayong magkulang sa paglilingkod natin na ito, Amen. Pag hindi tayo nagkukulang sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos, ginagalang mo ang Diyos, maminamahal, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka itatakwil ng Panginoon. Hindi ka makalimutan ng Diyos, Amen. Totoo ito, mga minamahal, hindi ka kalimutan ng Diyos. Ang mahal na Panginoon, sasamahan ka ng mabait na Diyos sa iyong buhay, Amen. Patnubayan ka ng Diyos, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Mga minamahal, kung kinanin mo ang Diyos at igalang mo ang Diyos sa buhay mo, because sabi ng Biblia, I love them that love me. Iniibig ko yung mga umiibig sa akin. Iibigin ka ng Diyos, mga minamahal. Iibigin ka ng ating mahal na Panginoon. Ito'y napatunayan ko sa buhay ko, mga kapatid. Totoo ang pag-ibig ng Diyos, Amen. Amen. Napakaraming beses na ako'y madisgrasya, mamatay. Subalit nandiyan ang pag-iingat ng Diyos. Isang araw, overnight prayer. Kulang sa tulog. Sabi, pag galing ng yung overnight natin, umabot ng madaling araw noon araw. Pagkatapos, Sabado, madaling araw na naman kami gumising. 2:00, madaling araw magpuri. Pagkatapos ng puri, mga minahal, pumunta ako ng Dumaguete. Dahil merong meeting doon. Merong ordained preacher galing sa Manila. Magmi-meeting kami sa Dumaguete. Ako nag-drive papuntang Dumaguete. Maminamal, pagkatapos nag-service, nag-meeting, umabot kami ng ating gabi. Ako pa rin nag-drive pa uwi. Maminamahal. So mga minamahal, yung mga paseros ko, ang dalawa, mag-asawa, at yung ordained preacher, tulog na tulog sila. Ako na lang nakadilat. Kahit anong idilat ko sa aking mata, mahabdi. Mga minamahal, wala na talaga. Talagang ibig sabihin, talagang natatalo ako ng antok. Ilang beses ako nakatulog. Siguro hindi lamang 7 beses ako nakaidlip sa manibela. Bababa ako, so kunyari, mga minamag-jingle, kakain ako ng kung anong kinakain ko. Pag mga kahit anong gawin ko, talagang pumipikit yung mata ko. Ilang beses ako nakatulog sa pag-drive. Hindi lamang 7 beses. Pag magising ako, nandun pa rin ako sa highway. Itatabi ko na naman, mga minamahal, kasi talagang hindi na kaya, pero nahiya ko dun sa aking pasahero, kay gusto na rin silang magpahinga. Hanggang ako'y nakarating sa Tabunok. Ang ibig kong sabihin, ang Diyos pala na ating pinaglilingkuran, andang dumamay sa atin. Amen. Nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Nagkaroon kami ng preachers meeting doon sa dako ng Cavite. From Tarlac, bumiyahe kami Cavite. Ang preachers meeting umabot ng madaling araw. 3:00.
Pauwi na kami, mga minamahal, sa expressway, sa North Luzon Expressway. Yung aking driver, yung aking anak, sabi niya, patulo na nahiga, natulog sa manibela, nandun kami, tumabi ka muna kami sa may Shell. Pagkatapos, ginigising ko, ayaw na magising. Siya ang driver ko eh. Sabi ko, sige, lipat ka dito, ako mag-drive. Nandun pa kami sa Bulacan. Uwi kami ng Tarlac. Ako nag-drive, madaling araw, alas 5 na ng madaling araw. Mga minamahal, dumaan kami na sa MacArthur, sa may parting Banban. Ang daming mga truck dyan. Nakapikit na pala ako, mga minamahal. Kinain ko na yung left lane, yung isang sa harap. Sinalubong ko na yung mga trailer, mga 10-wheelers, mga minamahal. Bigla akong ginising ng mahal na Panginoon. Pag pumikit na yung mata mo, tuloy-tuloy na dapat yun. Pero ang Diyos, napakabait ng Diyos natin pinaglilingkuran. Kung kilalanin mo ang Diyos, kilalanin ka ng Diyos. Nakikilala ng Diyos ang kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Kung kilalanin mo ang Diyos, mga minamahal, hindi kayo tatakwil ng Diyos. Hindi ka kakalimutan ng mahal na Panginoon, napakabait ng Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kilalanin mo ang Diyos. Kung kilalanin mo ang Diyos, kikilalanin ka ng Diyos. Kung itakwil mo ang Diyos, itakwil ka rin ng ating mahal na Panginoon. Subalit napakapalad natin, pinagpalad tayo dahil kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na balakbak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, Romans 12:13, kindly. From the book of Romans, chapter 12, verse 13. Distributing to the necessity of saints, given to his hospitality. Dito po sa Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 12 at talata ay 13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So bilang Kristiyano, isang pribilehiyo, mga minamahal na tayo mapagdamay sa kailangan ng mga banal. Everybody say amen. Ibig sabihin na mapagdamay, handa kang tumulong, to give to the church. Isang pribilehiyo na tumulong ka sa iglesia, sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung anyong pag-ibigay, kagaya ng testimony. Nagbibigay sila, bisag kamayroang ilang kita, maghatag sila, mutabang sila sa church. Mga minamahal, ang Diyos daw po, mga minamahal, hindi lingid sa mata ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ever amen. Ngayon, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Ang gawain ito ay gawain ng Diyos. I remember, nandun tayo sa Cebu Coliseum. Mga 1994 siguro, hindi ako magkamali, 95 siguro yun. Kursada Cebu Coliseum, nandun tayo sa Cebu Coliseum. Isang araw, nilipat kong gawain sa Tabunok. Hindi ko na ipaalam sa ating beloved pastor. Nang malaman ng ating malapastor, tumawag sa akin. Sabi niya, Brother Neil, bakit mo nilipat ang gawain sa Tabunok? Brother Neil, sabi ng malapastor, hindi tayo nagpapayaman dito. Amen. Yung salitang hindi tayo nagpapayaman dito, hindi ko makalimutan yun. Hindi tayo nagpapayaman dito. Ang ibig sabihin ng ating beloved pastor, wala sa kanyang isipan na magpayaman. Amen. Ako, saksi ako. 1984 ako na-save. Walang tigil ang kursada sa Manila. Ang sasakyan ng malapastor, Ford Fiera. Tulak-tulak na Ford Fiera. Basta't kursada, ubos. Pag merong gawain, pati barya, ubos sa mga kapatiran. Lalo na pag merong Holy Supper, doon lahat mag-Holy Supper sa Manila. Mga kapatid, galing kami ng Pampanga, mag-arkila kami ng minibus. Pagdating namin sa Manila, sabi ng mga driver, Sir, matagal pa ba? Sandali lang po. Hintayin lang po na yung pambayad. Pagbalik namin, mga minamahal, puros barya ang bitbit namin.
Sabi ng mga driver sa conductor, wala bang buo? Walang natira simot ang offering ibayad sa mga buses. Walang matira kahit barya, piso-piso, tagjis, ubos lahat. Ang sabi ng mga pastor, hindi tayo nagpapayaman dito. Ebarsiman. Kursada Cebu Coliseum, magkano ang TV, magkano ang radio. Ako nagbabayad noon. Minsan dadali namin ng cheque o kaya wala pang cheque noon, puros cash. Maminamal, tag 100,000 ang DYKC RPN 9. 100,000 ang bayad kada bulan. Ang Cebu Coliseum, tag 10,000 gihangyo. Gitagaan tag 10,000 per service. Naanta ng gawain Cebu Coliseum. Maminamahal, ang sabi ng mga pastor, hindi tayo nagpapayaman dito. Ebarsiman. Hindi nagpapayaman ang ating beloved pastor. Hindi man niya natikman yung totoong kayamanan, ibig sabihin karangyaan, napakahirap. Ang sabi ng mga pastor, napakahirap maging pastor. Maraming pastor nasa mga luxury. Maminamahal. Nandun yung mga pastor sa mga sosyalan. Ang ating mga pastor, hindi magsalita. Kung mag-message, susulat lang. Grabe ang kanyang pagkikipag-ugnay sa Diyos, Ebarsiman. Susulat lang, ibigay sa amin ang sulat. Yun ang response. Lalo na kung nag-aayuno ang mga pastor. Sulat lang, 40 days ang fasting. Hindi makausap. Lagi nakaluhod, maminamahal. Totoong pastor na ibinigay ng Diyos para sa atin. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakasarap mga minamahal, yung mga panahon na kasama natin ang ating beloved pastor, yung mga nakasaksi, yung mga nandito sa Cebu na Save, mga 1990s, Ebarsiman, napakabalad natin. Ako mga minamahal, talagang masasabi ko napakabalad natin. Kaya ang sabi po ng Biblia, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Itong gawain na ito, mga minamahal, hindi ito nagpapayaman. Ebarsiman. Itong gawain na ito, mga minamahal, itutulak natin ang Ebanghelyo. Dalhin ang salita ng Diyos kung saan-saan para maraming taong maligtas. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ebarsiman. Yung mga binibigay, ubos sa gawain. Maminamahal, minsan mangutang pang ating pasit. Amen. Amen. Magpabagag na mga ay mga utang sa mga merong mapautang para lamang idugang sa gawain. Ebarsiman, ating mga gawain, tuloy-tuloy ang ating gawain. Ating lapu-lapu, tinayos natin ng chapel sa lapu-lapu, millions ang gastos. Ebarsiman. Amen. Magtayo tayo ng church sa Toledo, million din ang gastos niyan. Mga kapatid, wala kaming sweldo dito. Ebarsiman. Taas no kaming sasabihin, wala kaming sweldo. Maminamahal, bakit totoo? Bakit? Tinawag kami ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebarsiman. Amen. Kung pinagpala ang aming mga loved ones, dahil yan pangako ng Diyos, pagpapalain ang ating mahal sa buhay. Ebarsiman. Amen. Kung nung araw yung aking mga kapatid napakahirap ng buhay. Meron akong kapatid, ang kanyang service magtrabaho, bisikleta lang. Ilang taon siya nagbibisikleta. Maminamahal. Pero ang Diyos natin ay nagpapala. Ebarsiman. Amen. Maminamahal, binigyan siya ng napakaraming sasakyan. Binigyan siya ng trabaho, naging kontraktor, maminamahal. Ebarsiman. Yung aking kapatid, maminamahal, galing sa Australia at galing sa Israel. Maminamahal, OFW, ang kanyang trabaho. Pero ngayon, totoong pinagpala sila ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Halos pinagpala sila ng lahat ng ating mahal. Ibig sabihin, ito ang pangako ng Diyos, pagpapalain ang buong sangbahayan. Bakit naglilingkod tayo sa mabait na Diyos? Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Ebarsiman. Sabi ng Biblia, ibubuhos ng Diyos ang masaganang biyaya sa atin. Kaya habang kayo'y nagbibigay, tumutulong sa gawain, ang Diyos ang inyong binibigyan, ibabalik sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo
at magpuri tayo sa ating mabait na Diyos. Ating Holy Supper ngayon, mga minamahal, iniling po natin ating mga bisita na kayo'y pumarito sa harapan upang tanggapin natin nyo ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Umawit muna tayo ng papuri para sa ating mga bisita. Kung meron tayong bisita, praise the Lord. Oh Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa iyong lubos. Sa una, Hallelujah, hallelujah. hanggang ngayon kasama ka at sa kailan pag-ibig mo'y nadarama. Hallelujah, hallelujah. Ika'y dalas, mga salita mo'y lagi kong ihayag. Kahit ang puso ko'y ialay lipat sa buhay ko sa iyo. Ika'y talas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking dararamdam. O kay buti mo, ika'y talas, aking gagawin. Hallelujah. Mga utos mo sundin. Hallelujah, hallelujah. Holy Ikaw, mahal na Panginoon. We love you, Jesus, from the bottom of our heart. Worship you, Lord. Hallelujah. Great I am, God. ng sala ko, Hallelujah, hallelujah. inako mo, ika'y talas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay din pa sa buhay ko sa iyo. Ika'y talas, pupurihin ka kahit sa Kapag kasi yung salita, O God. Hallelujah. Wala yung pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. kay puso ika'y talas, aking gagawin. Mga utos
Purihin ang Diyos, mga minahal. Praise the Lord, dalago ng Diyos. Sa dili pa kita mga to sa atong Holy Supper, mga igsoon, atong mga bisita, ato silang padawaton sa atong Ginoo para sa atong mga bisita. Bulahan ka mo, mga igsoon, kaya ang Diyos may nagtawag ka nato. Ang Diyos may nagpili kaninyo. Isang usa ka pribilehiyo na tawagon ta sa Ginoo, mga lagad kaniya. Doon ay reklamento sa kaluwasan, dawaton niyong Ginoo, mutuo ta kaniya, maginulusol kita sa atong mga sala, o dawaton natong bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoong Hesus, o ang Diyos magbautismo kaninyo sa iyang balang Espiritu Santo. Ibayong kamot sa atong mga bisita, ilitok kini pagampo. Sabat kamo sa pagampo, Ginoong Hesus, isulti Ginoong Hesus, dagang salamat Ginoo, sa dakong pribilehiyo na imong gihatag kanako. Nako makatuol sa imong tilan, Ginoong Hesus, ani ako karon sa imong tubangan. Ginadawat ko ikaw, nga ako manluluwas, Ginoo, Dios ug Hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga sala. O Ginoo, alagaran kita, kini akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Magampo kami alang kaninyo, langit mong amahan. Salamat o Diyos sa mga kalag niya karon midawat kanimo. Pasayloa sa ilang mga sala. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuha silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Amen. Daligo ng Diyos. Praise the Lord. Makabalik ka mo sa inyong lingkuranan. Mga minahal na atong Holy Supper. Sa dili pa kita mag-take sa atong Holy Supper, maigsoon. Atong awitan ng usa ka awit na Search Me, O God. Ingon sa Biblia, sa diyang buhaton nato kini, maigsoon atong susihon ang atong kasing-kasing, mga itagpasaylo sa Ginoo, sa atong mga pagkukulang kaniya. Ang Ginoo, ingon sa Biblia, kung atong ikumpisal ang atong sala, buutan ng Dios na magpasaylo sa atong mga sala. Samtang nag-awit kita mga igsoon, atong pamalandungan ng kayo sa Dios, kining atong buhaton o sa kini kasagradong bulaton sa tubangan sa Ginoo, maigsoon. Muawit kita sa Ginoo bago kita maganto sa atong Holy Supper.
Niya katakaroon mga kaigsunan sa gradong bulaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Mga minamahalingon sa pulong sa Dios, sa diyang buhaton ninyo kini susihon ninyo ngayong kasing-kasing. Mga itagpasaylo sa Ginoo din kita nakablagan sa atong mga pagkukulang. Hallelujah. Aron mahimo kitang tako sa pagsalo sa banal na panihapon. Ang balang presensya sa Dios may atong kauban karon sa atong pagsalo sa banal na panihapon. Maigsoon akong giyang yung tanan sa mga pagampo. Langit nung Amahan, sa ngalan mo Ginoong Yesus, o Diyos, sa unang pagampo sa among beloved Honorable Pastor Valdez Tradalme, na Ginoo, pasaylo kami. Din kami nakaplagan sa among mga pagkukulang, o Diyos. Ginoo, imon mo kami tako sa pagsalo sa banal na panihapon, o Diyos, sa paghandom sa imong kamatayon sa krus sa Kalbaryo, tungod sa among mga kasalanan. Salamat, Ginoo, sa imong tagonggong mga. Wala may maibalos kanimo, Diyos. Imo kami takos, Ginoo. Pasaylo matagos sa kanamo, God. Panalanginan kami, O Diyos, sa pagsalo sa banal na panihapon. Kiniyamong ipangayo sa ngalan mo, Ginoong Jesus, I pray. Atong kuhaon ng tinapay, mga minamahal, simbolo kini sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Ningon ang Biblia, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ating kainin ang tinapay, mga minamahal. Kunin po natin ang katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Yesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsinom sa pag-aalala sa akin. Ating inamin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify thy holy name. Thank you for your holy presence, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Great thou art, O Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya naman
lahat ay dadako sa ating mga pangangailangan, sa ating mga kahilingan, sa mahal na Panginoon. Let us pray po sa bawat pangangailangan ng bawat isa atin. Magkaisa po tayong dumalangin. Hallelujah, praise the Lord. Dakila't mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor, O God, Will Estrada Almeida, Amang banal, narito kami lumalapit sa trono ng biyaya, humingi ng habag kapatawaran sa bawat pagkukulang ng bawat isa sa amin. Ikiling mo yung pandinig sa aming mga dalangin sa oras na ito, Amang banal. Tunghayan mo kaming lahat, O Diyos, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kapatiran narito, O Diyos. Palakasin mo at patatagin ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming katapatan, kasigasigan, pag-ibig sa iyo, takot na magkasala. Ingatan mo po sila, ilayo sa namang karamdaman, mga aksidente, mga disgrasya, pagpalain mong kalang mga trabaho, mga nabuhay, mga pagkakitaan, pag-aaral man, O Diyos, malad. Ang kanilang mga unsaved loved ones, tawagin mo na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay, sa financial, material, lalo tigit sa spiritual. Ingatan mo kami, ilayo sa naman disgrasya, aksidente, kapahamakan, O Diyos, hallelujah. Patuloy mo kaming gamitin, kasangkapanin para sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po silang lahat sa oras na ito. Ito po ang aming samod dalangin. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ipatong kamay sa ating ulo, mga mahal. At isipin natin ang ating mabait na Diyos na nagpatong sa inyong ulo, sa inyong ng kanyang kamay sa inyong ulo, mga minamahal. Sawayin natin ang mga karamdaman sa oras na ito. Hallelujah. Dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan, namin ginagamit ang iyong banal, makapangyarihang pangalan. Sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, mga problema, gawa ng kaaway, panlalupaypay, panlalamig, mga sakit, karamdaman, demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, lahat ng karamdaman, mga problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life cast out. In the name of Jesus, problem be solved, vices begun. In the mighty name of Jesus, be healed and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. At bilang pagpapuri, pagpasalamat sa mahal na Panginoon, tayo po lahat ay sumigaw ng 3 beses. Sabay sigaw, lukso, sabay sigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord.